So, ang topic po natin ngayon mga kapatid ay building a happy family. Gusto niyo po ba ang topic to? Building a happy family. Okay? Ang text po natin ay nasa Proverbs 24, 3-4. Proverbs 24, 3-4. By wisdom, a house is built, and by understanding, it is established. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Sa pamamagitan ng karunungan ay naitatayo ang bahay at naitatatag sa pamamagitan ng kaunawaan. Napupuno ang mga silid sa pamamagitan ng kaalaman ng lahat ng mahalaga at kaaya-ayang kayamanan. Alam po ninyo mga kapatid, yung pong pagkakaroon ng masayang pamilya is a universal desire. Do you agree mga kapatid? Wala po sigurong family na parang nagkaroon ng pamilya, tapos ang prayer mo, ang desire mo, sana magulo yung family namin. Sana may away-away araw-araw. Sana may conflict kami, tinggigising ng umaga. Wala naman po nagdidream ng ganon. Universal desire po natin, magkaroon po tayo ng isang masayang pamilya. Whether ano po ang status po ninyo, kahit po kayo mayaman, kahit po nasa middle lang, o kaya po mahirap po kayo, mas mahirap nga po, iniisip natin, mahirap na nga tayo, tapos ang gulo-gulo pa ng pamilya natin. So mas maganda po mga kapatid na talagang ipanalangin po natin na magkaroon po tayo ng isang masayang pamilya. Alam po ninyo, yung masayang pamilya, nagpo-provide po yan ng very supportive environment. Nararamdaman mo, pag masaya yung family, parang dahil meron pong oneness, you are united, meron po talagang love na nahandoon. So most likely, nararamdaman mo yung support ng bawat isa. Meron kang support group, ano? At bawat isa po ay nakakahanap po ng emotional fulfillment and emotional stability. Ibig sabihin po niyan, pag sinabing emotional stability, meron kang peace, meron kang joy, meron kang kapayapaan. Kasi nawawala po yung doubts, nawawala po sa atin yung mga pagdududa sa mga bagay na pwedeng mangyari po sa atin. Okay? Ito bang family na to ay napaka-safe para ibukas ko yung aking kalooban. So maganda po mga kapatid, meron po tayong isang masayang pamilya kasi tinuturing po natin na meron po tayong safe place wherein we can open ourselves, we can express ourselves. Alam po ninyo pag magulo yung family, kadalasan kinikim-kim mo na lang. Tama po ba? Hello? O pagka halimbawa po, ang family po ninyo laging may conflict, laging away-away, tapos ang gulo, makukuha nyo pa bang i-open yung sarili nyo, i-express yung sarili nyo, sasarilinin na lang po natin. Yung iba gusto po ng openness, pero kung magulo po yung family, bakit ka mag-o-open? Kasi kung minsan nag-i-start ka pa lang, ayan na naman, problema na naman ang ipinasok mo sa bahay natin. Hindi ka pa nga naintindihan no? Hindi mo pa nga naikukwento ng buo, pero negative na agad. Nadjudge na po tayo kaagad. So, very fulfilling po ang buhay kapag meron po tayong isang masayang pamilya. Okay? At alam po ninyo, doon po sa verse na atin pong binasa, Proverbs 24, 3-4, ina-underscore po nito, binibigyan po ng emphasis yung importance of wisdom, understanding, and knowledge in building and constructing a family. Mahalaga po ang wisdom, ang karunungan, ang pangunawa, okay, at ang kaalaman sa pagkukonstruct ng isang pamilya, pagbibuild, kagaya din po ng isang tahanan. Okay? Ayan, nakita ko na po si John sa si MJ. Kasi regarding po sa mga tahanan, last Saturday yata yun, o last Saturday lang, pero po kahapon, no? Nagkaroon po kami ng dedication ng kanila pong bahay. So, kailangan po ng wisdom sa pagtatatag ng tahanan. Whether iyan po ay physical, o kaya po yung tahanan na itinatayo po natin ay family natin. Kailangan po ng mga kapatid,
Kailangan po ng wisdom, knowledge, and understanding. So, pakinggan niyo po ito. There are times, mga kapatid, there are times that wisdom should step in to override our emotions. Nagets po ninyo, mga kapatid? Kasi yun po yung sabi po ng verse, no? Mahalaga po ang emotion kasi na-express nga po natin yung ating sarili. Pero kadalasan, pag sinabi po nating emotion lang, kadalasan po yan, iyakan lang, okay? At yung emotion, nalilid po tayo nito sa mga maling mga desisyon. Kaya po, there are times that wisdom should step in to override our emotions. Mahalaga po na gamitin po ang isip para po madirect po tayo sa pamumuhay, lalo na po sa atin pong pamilya. Okay? Mahalaga po, of course, ang emotion. Ginagamit po natin yan para connect po doon sa iba, makakonect po sa damdamin po ng iba. Pero mahalaga po ang karunungan. At ang karunungan tinutukoy po natin, of course, pagsunod po sa pamantayan, pagsunod po sa principle po ng Bible. Kung atin pong sinusunod ang prinsipyo po ng Bible, alam po natin, mga kapatid, na matutulungan po tayo to build a happy family. Okay? Hindi ko po alam kung ano na narating ng family po natin, but it's not over. No? Hindi pa po yan tapos. Kahit po anong pinagdaanan ng family natin, still, pwede po tayong mag-build ng isang happy family kung sino po tayo nanahan dyan sa loob po ng pamilya. And if you are ready, mga kapatid, tingnan po natin yung wisdom na ibibigay po sa atin para po tayo makapagtatag ng isa pong magandang pamilya. Ang number 1 po natin, love and faith must be the foundation. Love and faith must be the foundation. So ito po yung kauna-unahan po, mga kapatid, na kailangan po natin to build a happy family. Colossians 3:14, sabi po sa verse, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect harmony. Alam po ninyo, mga kapatid, marami po ako nakitang mag-asawa, marami po ako nakitang family na sobrang saya din po naman nila. Maganda din po yung sunuran po nila, though hindi po sila Christian, hindi po sila born again, okay? Nakakita na po ba kayo ng ganyan, mga kapatid, mga neighbors po ninyo, mga kaibigan po ninyo, na hindi naman po sila Christian, hindi naman po sila involved sa church, but they have a happy family. Maganda pong pamilya. Pero dito po, tinitingnan po natin yung kahalagahan po ng faith. Tingnan po natin yung verse, mga kapatid. Yung faith and love, mahalaga po yan. Yung pong mas nauna na verse po dito, Colossians 3:12-13, before 14 na atin pong binasa. Kaya bilang mga banal at minamahal na mga pinili ng Diyos, ang pinaka-context po nito, mga kapatid, ay of course, church family. Pero ina-apply po natin ito sa atin pong biological family na pwede naman po natin itong gawin talaga. Kaya bilang mga banal at minamahal na pinili ng Diyos, dapat kayong maging mapagmalasakit. Ano daw? Mapagmalasakit, maganda ang kalooban, ano pa po? Mapagpakumbaba, mabait, mapagtiis, mapagpasensya kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo sa kanino man dahil pinatawa din kayo ng Panginoon. Di po ba parang sabihin natin napakaganda ng virtues yan? Yung nanay, tapos yung tatay, tapos yung mga anak, meron ganitong qualities, meron ganitong virtues. Yung mapagmalasakit, very caring, tapos maganda ang kalooban, very kind, mapagpakumbaba, nahandon po yung meekness, humility, mabait, mapagtiis, mapagpasensya, di ba? Kadalasan ito yung kailangan talaga sa bahay, yung ang kadalasan na-express po yan ng mga nanay. No? Yung pag sobrang pagod na sa bahay, ang dami-dami na pong ginagawa, sabi, ubos na pasensya ko sa inyo. 'Di ba? Nauubos din talaga yung pasensya, no? Kaya yung mga lalaki, pasalubungan niyo na lang talaga ng pasensya biscuit, no? Kasi nauubos din no? Sa dami po ng kanilang kaabalahan, sa dami ng kanilang
ginagawa, tapos may mga irritations pa, mga bagay na makakapagbigay sa kanila ng irritation. So yan po yung mga bagay na tinitingnan po natin. So parang sasabihin po natin, ang ganda-ganda na po nitong mga bagay na to, mapagpasensya po sila. And hindi lang po mapagpasensya, doon po sa pinaka bandang huli, forgiving, mapagpatawad po sa kanila pong mga hinanakit kanino man. Okay? Whether do sa husband, o yung husband sa wife, o kaya po yung parents sa kanila pong mga anak, mapagpasensya po sila. Okay? Pinatatawad po nila, kagaya ng pagpapatawad ng ating Panginoon, kasi pinatawad din po sila. Okay? So binanggit po yung mga katangian pong iyan, pero nung basahin po natin, yung pong Colossians 3:14, sabi, yung mga nabanggit sa unahan, and over all these virtues, okay? Sabihin nga po natin, overall. Diba? Over all these virtues, nabanggit na yung lahat ng magagandang ginagawa. Kaya nga po siguro nakakakita po tayo ng ang gagandang family, even hindi po Christian, kasi wala pong faith in God, wala pong faith in Christ. Magaganda po silang pamilya. Kasi nangyayari na po yung Colossians 3:12-13. Pero dito po mga kapatid, may idinagdag, above all else, okay? Over all these virtues, put on what? Love. Put on love, okay? Yung po yung bagay na hindi po dapat mawala. At alam po ninyo, yung love po na yan, mga kapatid, mas nag-e-extend pa, mas nag-e-expand pa kung meron po tayong faith. Pag meron pong pag-ibig, actually, at alam po natin, ang pag-ibig ng Diyos na ginawa po sa atin, we can extend and expand that love para po sa ating mga pamilya. Tama po ba, mga kapatid? Kung minsan po, yan po ang nakakatakot na mawala. Pero yan po ay patuloy na nadidig deeper kung meron po tayong faith in God. Kasi we know that, mga kapatid, alam po natin yung pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Kaya mahalaga ma-expand po yon. Meron po akong mga naririnig na litanya ng mga couple. Sabi nila, kaya lang kami nagsasama dahil sa mga anak. May narinig na po kayong ganyan, mga kapatid. Mas maganda pa rin po, nagsasama po ang husband and wife because of love, hindi po dahil lang sa mga anak. E paano po mga kapatid, kung wala po kayong anak, hindi na po kayo magsasama? Alam po ninyo, ang couple, bonus na lang po ang anak eh. Tama po ba? Kaya po sila nagsasama, there is love between them. Meron po talagang pagmamahalan na nagbubuklod po sa kanila. Sapat na po yung pagmamahalan po nila para po sila ay magsama talaga. Pero yung iba, ang dahilan, kaya na lang tayo nagsasama kasi kailangan, mahirap masira yung family na to. Kasi nahandyan din yung mga anak. Meron pa pong ganito ha. Yung iba, ang sabi nila, kaya na lang sila nagsasama, ito ba namang tanda natin na to, maghihiwalay pa tayo? Mga ganon, no? Ibig sabihin, kung bata ka ba, may plano kang hiwalayan yung asawa mo? Sino po sa inyo may balak na hiwalayan talaga yung asawa? Yung iba, medyo tumataas na ng kamay. Kunwari, kumakamot lang sa ulo, pero balak na rin talagang tumaas ng kamay, no? Ayan. Kung hindi nyo katabi yung asawa ninyo, tataas po kaya kayo ng kamay? Ayan. So, sabi nila, isauli ko na to sa biyanan ko eh. Parang balak na po nating isauli. So, yun ang katwiran ng iba. Sabi nung iba, doon ba naman tanda natin na to, maghihiwalay pa tayo. Pero wala na po namamagitan daw na pag-ibig sa kanila. Ewan natin, no? Daw kasi. Yan lang po kasi narinig lang po natin. Nagsasama na lang sila kasi okay naman, kasi matanda na rin naman tayo. Ngayon pa ba tayo maghihiwalay? Pero ang sabi po ng verse, kailangan po natin ito, love and faith must be the foundation to have a happy family. Okay? Hindi lang po basta may occasion, may happenings, kaya po tayo masaya. Meron pong saya kasi there is faith and love
na ito po yung foundation ng atin pong pamilya. Ang number 2 po natin ay communication and understanding must be present. Mahalaga po mga kapatid na handon po yung presensya, present po na i-experience yung pong communication and understanding. Ibig sabihin, nagko-communicate, open, okay? Hindi po nagtatago, nire-reveal, dinidisclose yung mga nasa loob, sinasabi po, at meron pong mga tao, while they are communicating, meron po mga tao na ready to listen at makinig po talaga at maintindihan po yung situation. James 1:19, sabi po, "My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to" what? Listen, slow to, and slow to become angry. Okay? So, ito po, ine-emphasize po nito yung role of effective communication. Yung pong pagsasabi po nitong verse na to, pinapakita po sa atin, nung po nag-aaral po tayo, high school pa lang, pinag-aaralan na po natin yung effective communication no? Pero sa Bible, ito po ang isinasuggest po sa atin to have an effective communication. Ang linaw po ng binanggit, isa-isa pong binanggit po ito sa James 1:19. Be quick to listen, slow to speak, slow to become angry. Ang marami po mga kapatid, binaliktad po ito no? Kaya may trouble po talaga sa family. Slow to what? Yung ginagawa po natin. Slow to listen, quick to speak, quick to become angry. Binaliktad po natin, ang resulta po talaga nito, conflict at trouble. So, kung gusto po talaga natin ng good advice, i-prioritize po natin ito sa atin pong family. Alam po natin, ang bawat pamilya, they have a lot to share with us. Marami pong karanasan, marami pong nasa loob na gusto pong ibahagi po sa atin. So do not deprive them by not listening to them. Hindi natin dinideprive yung mga tao. Kasi yung iba nga, sabi nila, hindi ko na lang sasabihin kasi ayaw mo namang makinig. Lalo na po mga kapatid ko, may mga conflict tayo, may mga pinagdadaan. The more na dapat po tayong nakikinig. Kasi hindi po natin alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Okay? Yung iba naman, kasi ang daming drama. Huwag ka na magsalita. Alam ko na ang sasabihin mo. Hindi pa nga nagsasalita, alam mo na kaagad ang sasabihin. Tuloy po, hindi na po nadidisclose talaga at hindi nadidil, hindi po napag-uusapan, hindi po na ma-manage yung mga conflict, hindi na ma-manage po yung mga problema. So dapat po mga kapatid, aralin po natin ito. Meron po tayong good communication skills. Ang good communication skills, sabihin natin, sige, magsalita ka, makikinig ako. Habang nagsasalita ka, makikinig lang ako. Okay? Parang tempted ka na magsalita, pero marami pa siyang sinasabi, makinig po tayo. And habang nagsasalita po yung tao, na-internalize natin, nauunawaan natin unti-unti, kaya pala. Kaya sa susunod, parang talagang hindi na po tayo nagsalita kasi naunawaan na po natin yung tao. Be quick to listen. Matulin po tayo sa pakikinig. Slow to speak. Kadalasan po, pag matulin po ang ating pagsasalita, nakakabitaw po tayo ng mga salita that will hurt other people. Kahit po sa family. Alam po ba ninyo, yung mga hurts po natin, yung mga sakit ng kalooban po natin, hindi naman po galing talaga sa ibang mga tao. Ako po one time, nasa boundary po kami ng Caloocan, meron po isang nagmamadali. Tapos po, hindi ko napansin, hindi naman po kasi siya ambulance Kotse lang siya, nabusina ng busina. So nasilip ko sa side mirror, gusto kong tumabi, meron akong katabi namang jeep na ayaw magbigay, hindi ako makatabi. So nung makalampas ako sa jeep na itabi ko, pero alam po niya, paglampas niya, tinapatan niya ako, tapos minura-mura ako. Sabi ko, parang gusto mo mag-retaliate no? Parang nagmamadali na nga ako para itabi. Tapos
Siguro emergency, hindi ko na lang emergency, baka may sakit na meron silang dalang may sakit na isusugod po sa hospital. Pero sabi ko, siguro hindi pa critical kasi kaya pang magmura. Sabi ko, kaya pang magminor para murahin yung naging sagabal po sa kanila. Okay. Pero yung ganun, kaya mong palampasin ka agad. Pero imagine po ninyo yan mga kapatid. Marinig po ninyo sa inyong family yung masakit na salita. Yun po, it will hurt you. Masasaktan po tayo. Ang hirap pong makalimutan po niyan. Kasi bakit po mga kapatid? Yung mga minamahal po natin ang nagbigay po sa atin ng ganong klase ng salita. Kaya be slow to speak. Dapat po yung po mga salita natin uplifting, nakakataas ng moral, nakaka-encourage po sa iba, okay? Nakaka-motivate po sa kanila para magbago. Kaya po yung iba, pagka may conflict o kaya po may pinagdadaanan, nakaranas po ng problema, humahanap po sila ng tao na makikinig sa kanila at hindi sila i-judge. Dapat nga po mga kapatid, sa bahay po natin matagpuan yun no? Sa family po muna. Alam po natin, meron tayong kapatid, meron tayong nanay, tatay na makikinig po sa atin. Be slow to speak and be slow to become angry. Hindi naman pala masamang magalit. Tama po ba? Naintindihan po ba natin yung verse? Be slow lang. Di po ba mga kapatid? Ang linaw po ng talata. No? Pagka iintindihin mo, hindi naman pala masamang magalit. Pero sabi diyan, be slow to become angry. Hindi po napakatulin po nating uminit ang ulo, magalit, tapos ang haba-haba, sobrang tagal. Okay? Tayo po ay nagagalit lang sa mga bagay po na dapat pong ikagalit. Okay? Meron po mga bagay naman na hindi worth it para talagang ibigay po natin yung buong temper po natin sa buong magdamag, buong maghapon. At alagaan po natin na maging dragon po yan sa atin pong mga puso. Na darating po yung pagkakataon, pagka nahandyan na po yan for a long time, hindi lang po nagiging dragon yan sumasabog na po talaga. So, intindihin po natin yung dynamics of good communication. Number 3, trust and respect must be built. Trust and respect must be built. Ephesians 4:2-3, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love, make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Dito po ay dinidiscuss yung importance ng trust and respect para po i-strengthen yung family band. Okay? Yung tali na nagbubuklod sa family. Kung i-imaginein po ninyo mga kapatid, halimbawa po sa loob ng tahanan, walang tiwala sa inyo yung inyong husband, walang tiwala po sa inyo yung inyo pong wife. Paano po ang senaryo sa loob po ng tahanan? Na-strengthen po ba yung family bonds, yung pagsasama sa pamilya? It must be built mga kapatid. At minsan may mga failure din ang bawat isa, nagkakamali din, pero pwedeng ibalik po yung tiwala. Kasi yun po yung nagbibigkis po sa atin sa loob po ng pamilya. Ang mga tao pa naman, alam po ninyo mga tao, very sabihin po natin, defensive din talaga ang mga tao. At alam niyo yung parang palaban din talaga yung mga tao. The more na re-realize nila na hindi po natin sila pinagkakatiwala, na hindi ka nagtitiwala, edi itutuloy ko na lang yung mga ginagawa ko. Yung binibintang mo sa akin, di gagawin ko na lang. So, ganyan po, tikis po yung maraming mga tao. Pero, pag tayo po ay nagtitiwala, nahandun po yung band na nagtatali po sa atin, at yung tiwala ay isang form po yan, isang klase ng pagpapakita po natin ng respect sa atin pong family. Do you respect your family, mga kapatid? Kahit po bata, nire-respect po yan. Hello, mga kapatid. Ako po, pag may natutulog po sa amin, hindi po ako nag-iingay. Kasi nire-respect ko po sila.
Ganon din po ba kayo mga kapatid? O, isang klase lang po yan ng pagpapakita ng respect. Kung minsan, kung merong opinion yung iba, hindi naman po natin basta sila binabaliwala. Kinukonsidered po natin that is a kind of respect to someone, to the member of the family. May respeto po ba tayo sa isa't isa? Kanina, speaking of tulog, ako po pag napansin ko si Ate Tess natutulog. Alam niyo si Ate Tess, sobrang hilig maglinis ng bahay. Yung naikwento ko na sa inyo, yung sobrang hilig maglaba. Wala si Ate Tess dito kaya ikwento ko. Nasa baba nasa tuturo ng mga bata. Yung po bang laba talaga siya, yung hindi ka pa ready para maligo, pinaghuhubad ka, yung hubarin mo na yung damit mo kasi gusto ko maubos lahat yung labahin, yung ganon. Sabi ko, may gabi pa ako maliligo. Hindi, hubarin mo na yan. Paghuhubarin ka talaga. Sabi ko, hindi naman mauubos yan talaga magkakaroon ng labahin kahit paghubarin mo ko. Hirap pa naman, pag bumabata ka, alam niyo yun, yung pag naghubad ka, tapos nahanginan ng likod mo, miya lang, may ubo ka na So, yan po yung hirap pagka medyo umiidad na po tayo. Pero sa sobrang sipag po niya, alam niyo yung kahit na nakatulog lang yan ng mga 4 hours, hindi po yan natutulog ng buong maghapon. Galaw siya ng galaw kahit magmamap, ganyan. Tapos hindi ko alam kung sinasadya kung kailan ka nagkakape, magmama, pinatataas yung paa mo, di ba? Pero may pagkakataon, bigla din siyang nakakatulog. Siguro sobrang hirap, makakatulog siya. Pag nakatulog siya, pati pag sara ko ng pinto, dinadahan-dahan ko. Kasi ang babaw niya kasing makatulog. Dahan-dahan lang ang pagsara ng pinto kasi konting tunog, magigising siya. Pero ito po, pag ako ang nakatulog, medyo iba ang senaryo. Yun siguro pagpapakita niya ng respect sa akin. One time natutulog ako, naligo siya. Nung maligo siya, iginanon niya lahat yung buhok niya. Tapos itinapat sa mukha ko. Yung pinatutulo niya ay tubig. Tapos hindi ako nakikigising. Alam yung pag masarap tulog mo, kahit napapatakan ka ng tubig, para nag-i-enjoy pa ako Lamig. Hindi pa siya nakontento, ganon niya yung buhok niya. So, yan ang sinasabi natin. Respect po yan, respect. Siguro, yun po yung klase po ng pagbibigay po niya ng joke sa akin. Pero going back, kailangan po natin ng respect talaga. Okay? Ang sabi po doon sa verse, balikan ko lang po yung verse, be completely humble, gentle, and be patient. Meron pong 3 binanggit na traits po dyan that we are to live in. Okay? Dapat pong ipamuhay po natin. Ang una po ay humility. Ang humility, important tool po yan sa mga disagreement and conflict. Ang marami, sobrang ma-pride, sobrang mataas, yan. Naalala po ninyo si Jeneline Mercado. Yan. Na-interview po sila. Nung ma-interview po sila, sino ang nagsosorry pag may conflict? Nabasa niyo yan? Hindi kayo nagka-Facebook. Yan. Ayan, mapagkunwari talaga kayo. Sabi, nung in-interview sila, sino nagsosorry pag may mali? Sabi po sino yung partner niya? Si Dennis Trillo, sabi niya, pag nagkamali po ako, nagsasorry ko. Pag mali po siya, ako pa rin ang nagsasorry. Yan. Palagay ko po yung ibang lalaki nakaka-relate po dyan sa ganyang bagay. That is humility. Kababaan po ng kalooban po yan para yung conflict, yung disagreement ay hindi na po lumaki. And meron po binanggit po dyan na gentleness. Be gentle. Ang pagiging gentle po, ito po ay nagagamit po natin in correcting someone. Hindi po natin maiko-correct ang ating anak, ang ating pong partner without gentleness. Hindi po maging effective.
Yung tingin mo, iko-correct mo pag binulyawan mo, pag pinagalitan mo, sinigawan mo, nagkakaroon lang po ng tanim ng galit. So, hindi po kasama yan sa effective communication. Pag effective communication, dapat napag-uusapan po ito doon po sa level na kung saan nandun po yung gentleness, nandun po yung humility. Binanggit din po yung patience. Saan po natin nagagamit ang patience? Patience po in waiting for others to grow. Sa mga pamilya, meron po talaga tayong parang gustong ma-impose na standard. Yung po mga nanay na sobrang lilinis po sa bahay, meron po kayong sariling standard sa kalinisan. Ayaw nyo nang pag may nagmamap kayo, ayaw nyo talaga nang may lumalakad. Ayaw nyo na may mga sabit-sabit sa CR. Standard po ninyo yan no? Yung po mga asawang lalaki na pag umiihi, hindi nasasakto sa bowl, galit na galit po dyan yung mga misis. Di ba? Hindi maka-adjust. Biro po ninyo, 25 years na magkasama, pinag-aawayan pa rin yun. So sobrang haba na ng pagsasama, hanggang ngayon pinag-aawayan pa. Walang adjustment. So, paano po ang gagawin po natin dyan mga kapatid? Sabi natin, waiting for others to grow. Iniintay po natin mag-grow yung iba. Hindi lamang po makapag-impose po tayo ng standard na maaaring hindi naman po talaga nila standard. At kuminsan yung mga standard po natin na hindi naman po between life and death, hindi naman po napakalaking issue talaga sa family, pilit po nating pinalulunok sa bawat isa. Kaya po, dito po tayo nagkakaroon ng conflict, hindi po nagiging masaya yung tahanan. Yung mga konting mistakes, mga konting pagkakamali, to have a happy family, baka kailangan din naman po masanay po tayong magpalampas ng ganitong klase ng mga bagay. Be patient. Okay? Yan po ay gamot para po sa mga disagreement or conflict. Pangilan na po tayo mga kapatid? Number 4, relationships and connection must be nurtured. Relationships and connection must be nurtured. 2 are better than 1 because they have a good return for their labor. If either of them falls down, one can help the other up. So, yan po yung isang klase ng magandang panghawakan sa isa pong relasyon. Meron pong sense of belongingness. Belong tayo sa bawat isa. Ikaw ay belong sa akin, ako ay belong sa iyo. Partners tayo, we are family. Ayan. Ang sarap pag sinasabi po ninyong, we are family. Kaya po dito sa LBCC, ayan, hindi po natin lang basta sinasabing, we are a church. We are a family. Ang sarap po ng pakiramdam pag sinasabi po nating pamilya po tayo. You are belong. You are connected with this family. Ayan. Ako ay para sa iyo, ikaw ay para sa akin. Ayan po, most likely narinig po natin yan sa mga tawag dito sa pagkakasal, okay? Pag pinagsasama po yung husband and wife. So in this context po mga kapatid, ipinapakita yung value of companionship and mutual support. Ini-emphasize po nito yung magandang karanasan na magkasama para po sa atin pong productivity. Kung paano po, ito ay pwede nating i-apply sa ating church ministry na masarap po may ka-partner po tayo. Ganon din naman, lalo na po sa atin pong pamilya, para lalo po tayong maging productive, lalo na po sa mga challenging times. Importante po, there is someone to lean on. Meron po tayong alam natin, sasalo sa atin when we fall. Ayan. Alam po natin, tiwala po tayo, meron talaga akong pamilya. And lastly, pinakahuli na po ito, siguro marami pa, pero mapakinabang na po kung matutunan po natin itong 5 bagay po na to. Pang-5 po, gratitude and joy must be cultivated.
Gratitude and joy must be cultivated. Meron po ako napakinggan. Ano po letter na kauna-unahan sa family? Siyempre po F. Yun daw pong F, it stands for fellowship. Yun nga po, may makakasama po tayo, meron po tayong somebody to lean on, meron po tayong kapartner. Pero alam po ninyo, ang isang F pa rin po mga kapatid, bukod pa po sa forgiveness, merong isang F na nakakalimutan po ang isang pamilya. And what is that? Ano pong F ang pwedeng nating nakakalimutan? Ang nakakalimutan po natin, meron pong forgiveness. Ano po yung isa? Fellowship. Pero dapat po merong fun. There must be fun in the family. Hindi ko po alam sa inyo kung meron pong tawanan, meron pong biruan, meron pong kwentuhan ng nonsense. Grabe po yung iba. Yung ibang family siguro, pagka kausap ang bawat isa, parang business meeting, lahat ng pag-uusapan, napaka-importanting bagay. Pero alam po ninyo, in the family, ang sarap din po na nag-uusap ng nonsense. Yung sinabi nating nonsense, hindi naman yung basta nag-iisip ka lang ng kung ano-ano. Pero yung nagkakrak po tayo ng mga jokes na kung saan mas na-establish po yung atin pong relationship, pwede palang makipagtawanan sa tatay ko, pwede palang makipagbiruan sa nanay ko, ganun din sa mga anak. Ito po yung mga tahanan na masarap pong uwian. Yung iba po ayaw umuwi ng bahay. Bakit? Kasi po, chine-cherish po natin talaga yung mga bagay na nakaka-experience po tayo ng pleasure. Amen po ba? Kaya, kadalasan, naisip natin, ang pleasure ko talaga nasa barkada ko. Doon ako natatawa, doon ako nakakapag-open ng aking sarili, doon ko na ilalabas kung sino talaga ako. Pero dapat ganun din po sa family. There must be fun in the family. Meron din pong tawanan, very relaxing po ang mode ng atin pong pagsasama. Wala pong mga pressure. Yan po yung pamilya na masarap pong uwian. Very encouraging. Tapos po may gratitude, napapasalamatan po natin ang bawat isa. Yan po yung mga elements na kailangan po at present at dapat pong kinukultivate in the family. Hindi po masyadong marami ito mga kapatid. Baka meron pa po kayong ma-share sa atin po mga small groups. Pero at least, kung magagawa lang po natin itong mga bagay po na to, ang laki po ng development and improvement po ng ating pamilya to have a happy family. Kahit po anong direction, anong membership mo sa family, ito ang hinahanap mo. Ikaw ba ay isang anak sa pamilya? I'm sure nahanap mo to have a happy family. Ikaw ba yung tatay sa pamilya? Hinahanap mo din to. Ikaw yung nanay, hinahanap mo din yan. So, it is a universal desire na kailangan po talagang ma-experience, lalo na po tayo na pamilya po ng Diyos. So, kung gusto po natin na ma-experience ito, kagaya po ng key verse natin na binanggit, have wisdom. Okay? Magkaroon po tayo ng karunungan. Ang karunungan po natin, applying the Word of God, love and faith must be our foundation. Hindi po mabuwayan. Hindi po madaling matibag. Dahil po founded po tayo ng faith and love. Meron pong openness kasi merong communication. Hindi ka natatakot dahil alam mo na ikaw ay uunawain. Trust and respect must be built. Okay? Bago pa igalang ka ng iba, iginagalang ka na sa loob ng sambahayan. Relationships and connection must be nurtured. Mas lalo po nating ini-establish, ini-strengthen yung atin pong relationship. Okay? At meron kang lakas ng loob. Confident ka that you are belong to this family. Alam po ba ninyo mga kapatid, speaking of family, hindi nyo po kailangan mag-sign ng membership. Ito po ang institution na hindi nyo po kailangan mag-sign ng membership.
Okay? Ito po ay birthright po ninyo. Kung ipinanganak po kayo sa pamilya po na yan, it is your birthright to be in the family. Hindi po kailangan na standard. Okay? Although, if you are sensitive, at kung tayo po talaga may respect sa member ng family, gumagawa po tayo ng kaparaanan para maging mature sa pakikitungo po sa kanila. Mag-mature po tayo sa pakikitungo sa atin po mga pamilya. But it is our birthright to be in the family. Hindi mo kailangan mag-sign as member on that family, with that family, kasi member ka talaga. At wala pong expiration yun. Kahit po tayo nagkamali, may mga pagkakataon po, nagkakamali din po talaga tayo. Pero wala naman po tayong pwedeng itakwil. Hello, mga kapatid. Mahal po natin ang bawat isa. Ang dami ko na po napanood na pelikula. Yung po mga pinalayas dahil nagkamali, mga itinakwil at hindi matanggap. Nung mamamatay na po yung nagtakwil, sabi po nung mamamatay na, hanapin mo nga yung aking anak. Pinahahanap din eh. Di ba? Kung kailan mamamatay, saka patatawarin, di konti na lang ang kasayahan ninyo. Kung pinatawad mo kaagad, you have a happy family. Amen po ba mga kapatid? Kailangan lang po, malawak po ang atin pong pasensya, pangunawa, family is family. Pamilya po natin yan. Of course, dalawa po yung ating family na inaalagaan, yung atin pong biological family, ang atin pong church family. Meron pa nga po tayong third family. Yung third family natin, yung ating career family. Di ba, pag lagi po nating isinasama po iyan din sa atin pong pamilya, sineselebrate po natin yung mga kasama po natin sa opisina. Pero the more mga kapatid, na dapat po tayong natutuwa dahil po meron tayong pamilya, biological and spiritual church family. Mga kapatid, nung last time, tayo po ay nagpray para sa pamilya natin. Hindi naman po kalabisan na patuloy po nating ilapit ito sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray for our family. Meron po tayong mga pamilya siguro na na-damage na rin po talaga ng kaaway. Meron na rin po nagawa ang kaaway sa ilang mga pamilya. Meron na rin pong family siguro na sabihin po natin mga anak, pwedeng napahiwalay, nalayo sa Panginoon. Pero hindi pa po huli, no? Meron pa rin po naman tayong mga anak, meron pa rin tayong mga apo, nahandyan pa rin naman po ang bawat isa. We can still have a happy family. Lapit po natin sa Panginoon. Lord, maraming salamat po sa amin pong concluding part sa series po na ito, Threads of Togetherness. Gusto po namin, Panginoon, na lalong ma-highlight yung pag-ibig po ninyo sa bawat pamilya, Panginoon. Lord, buklurin niyo po ang bawat pamilya ng LVCC. Natutuwa po kami na makita ang bawat pamilya na sama-sama pong naglilingkod po, Panginoon, sa inyo. Tutuwa po kami pag nakakita po kami ng family na buklod, tapos masaya, nag-i-enjoy, Panginoon. Lord, amin po inilalapit ang bawat isa. Bigay niyo po sa amin yung spirit of understanding, yung pong patience, yung pong humility, Panginoon. Lalo niyo pa pong patibayin, strengthen po ninyo, Panginoon, every relationship na meron po kami. At amin pong kinakancel, amin pong nire-review kung anumang gawa po ng kaaway to destroy our family. Pinawasak po namin ito, Panginoon. Dinideclare po namin anything na gawa po ng kaaway. We declare it powerless right now in the name of Jesus. Ang inyo pong mga anak ay magkakaroon ng isang masaya, malagong pagsasama, Panginoon. Salamat po sa inyo at pagyamanin niyo po, Panginoon, ang mga salita po na napakinggan
Panalangin po namin na ito po ay natanim sa matabang lupa. Salamat po. Ito po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen.